Hello mga boss, meron tayo ngayong aayusin na isang grinder. Bale, ang sabi ng may-ari nito, yung last na gamit niya ay umiinit na yung kaha, tapos umiba yung tunog, tapos hanggang sa biglang namatay. Ngayon, ang titesterin natin to mga boss kung may resistant pa siya kasi bigla raw namatay na eh. Uminit, tapos umiba yung tunog, ginagamit pa rin, tapos hanggang sa nawala na yung ano niya, namatay. Ngayon mga boss, wala na siyang wala nang resistance. Ngayon, bubuksan natin itong mga boss para makita natin yung matester natin yung ano niya, yung itong cord kung buo yung continuity niya, tapos kukunin natin dito sa loob yung resistant ng stator at titingnan na rin natin yung armature, yung carbon brass kasi ang sabi umiba daw yung tunog. Ibig sabihin, ang kadalasan kasi ang grinder pag umiiba na yung tunog niya, ibig sabihin umiksi na yung carbon brass niya. Ngayon, pag umiksi yung carbon brass niya, sige pa rin ang gamit natin gamit. Ang mangyayari nito, pwede siyang kumalang doon sa armature niya dahil maiksi na siya eh. At once na kumalang yan sa armature niya at yung armature na damage, yung kumalang siya, pwedeng matipak yung ano ng armature, yun ang sanhi ng pagkasunog niya. Kaya bigla siyang umiba yung tunog at biglang namatay. Ngayon, makikita natin yun dito sa loob pag binuksan natin to. Ngayon guys, alamin muna natin guys kung may problema itong cord niya. Isa-isahin natin, kukunin natin yung continuity para ma-sure natin na kaya siya walang resistance dahil may problema to. Kaya aalamin natin kung yung bawat isa nito kung may continuity siya. Kukunin natin guys yung isang ano niya para makuha natin yung continuity. Ayan guys, nakuha ko yung isang linya niya. Ibig sabihin, naririnig yung buzzer ng multitester, okay siya yung isang linya. Ngayon kukunin naman natin yung isa. Dito siya. Ayan. Ibig sabihin guys, ang tamang pag troubleshoot nito, itong cord niya, itong cord, wala siyang problema. Wala siyang problema kasi may tawid siya. Ngayon, titesterin naman natin siya. Itong isa, saka itong isang papasok dito sa stator niya. Makukuha natin yung ano niya ito. Makukuha natin dito yung resistance niya. Kukunin natin yung resistance ng dito natin siya kukunin. Ito yung resistance ng stator, kukunin natin yung kung may makukuha tayong resistance kasi dito na tayo kukuha.
Ayan guys, nakuha na natin yung sa stator winding. Wala talaga siya guys, follow. Wala siyang resistance. Ibig sabihin, dito na tayo ngayon sa loob. Sundan nyo lang guys yung tamang pag troubleshooting ng mga kahit anong electric na tools. Doon kayo magsisimula lagi sa cord hanggang sa makarating kayo sa loob. Kasi minsan dito sa cord baka putol na to yung switch. Ngayon wala naman siyang problema sa cord, yung switch niya, yung stator winding niya walang resistance. Ibig sabihin dito na tayo sa loob. Titingnan na natin dito guys yung carbon brass saka yung stator winding. Doon naman tayo sa loob niya magtitester nito. At titingnan na rin natin yung armature niya kung anong problema. Kasi ito wala talaga siya. Ngayon tatanggalin natin ngayon yung ano niya, yung carbon brass. Ayun guys, hindi na pantay yung carbon brass niya. Maiksi na siya. Tingnan natin yung isang kabila pa niya. Kasi ito guys, kailangan bago nyo to bunutin yung armature niya, kailangan matanggal nyo muna tong carbon brass. Kasi may maiipit yung yung armature nito pag nakakapit yung carbon brass, matagas to pag bunutin nyo. Kaya tanggalin nyo muna yung carbon brass para makita na rin natin kung maiksi na siya. Ayan guys, maiksi na talaga siya. Oh. Kaya umiba yung tunog nito. Tapos parang pinilit na pinatakbo ng pinatakbo. Ang duda ko nito guys, na-damage na yung armature nito. Ngayon, natanggal na natin yung armature niya ay yung carbon brass niya. Dito naman tayo sa ulo niya. Kunin muna natin yung armature niya. Check nyo na rin guys tong ano niya. Wala pa namang problema yung ano niya, mga gear niya. Wala pa siyang play. Ngayon guys, daan-daan lang ang pagtanggal nito kasi baka sumabit pa. Yan, natanggal natin yung ulo ng ano niya. Yung may tapos ito na yung armature guys. Bubunutin na natin to dahan-dahan. Makikita natin ngayon. Yan. Yun guys. Tama nga yung ano ko guys. Ayan o. Ito kasi guys, pag maiksi na yung carbon brass niya, pag maiksi na tong carbon brass niya, iiba ang tunog nito. Kasi ibig sabihin hindi na siya masyadong lapat. Ganyan. Luluwag siya kasi maiksi na. Ngayon, iiba yung tunog niya. Ngayon, pag pinilit nyo pa ng pinilit ito guys, para lang to sa mga yung mga kahit hindi electrician na o ano gumagamit ng mga ganitong electric grinder, impact drill. Pag naramdaman nyo na iba na yung tunog kaysa sa dati, patingnan nyo na sa marunong. Huwag nyo nang ipilit kasi ito, tingnan nyo yung nangyari. Ganito to, maiksi na siya, pinilit niya. Tapos umiinit na yung na-overuse yung ano pa niya, yung grinder niya. Ngayon ito guys, pag kumalang ito, halimbawa kumalang ito ng ganyan, dahil maiksi na nga, nadadala na siyang ganun. Pag kumalang yan, kinain niya yan. Yan ang nangyari niyan. Ayan o. Kinain na niya, nakita nyo guys. O, ayan, kinain na niya. Ito yung sandi, kaya nawala, bigla siyang namatay. Kasi wala na yung ano niya eh.
konektado kasi to dito guys. Yung mga winding din itong armature niya. Hindi na to nare-repair guys. Ngayon ang gagawin natin ito, papa-orderan natin to dun sa may-ari nitong electric grinder. Siguro ang original nito, ang pagkakaalam ko, ang original nito ay nasa 800. Tapos yung local nasa 500. Depende sa klase, sa brand. Ngayon may serial number naman to. Kung pwede naman niya to mabilhan niya, dali na lang niya itong as per sample. Ngayon guys, yung pagtanggal ko sa kayong pag ano nito, kung para maiwasan natin ganitong mangyari, sundan niyo na lang yung nasa video para hindi masayang yung gamit natin. Kasi kung ito sana, kung tinigil nila yung yung tunog niya ay tinigil na nila yung paggamit, tinignan nila yung carbon box, hindi sana ito mapapa dami yung niya, yung damage. May kamahalan din to eh. Pero maayos pa naman to. Kaso nga lang, ito nga lang, antayin natin siyang mabilhan niya ito. Ngayon, hanggang dito na lang muna ibinahagi ko sa inyo guys. Ngayon guys, maraming salamat sa mga makakapanood nito. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman, lalo na sa mga gustong matuto at kahit hindi naman sa electrical ang trabaho, sa mga gumagamit sa mga mason o sa mga workers natin, ganun na lang ang gagawin natin. Bali, hanggang dito na lang to guys na binahagi ko sa inyo. Abangan nyo na lang pag nabili niya to, itong armature, at iaano ko sa inyo yung mapagana natin ito pag ito na yung niya. Maraming salamat. Like and share na lang guys para sa mga susunod natin na mga video para sa mga beginners, para kahit pa paano may matutunan sila kahit konting kaalaman. Maraming salamat. Ngayon guys, na-check na natin yung armature niya. May problema siya, at ito naman kukunin natin yung resistant ng stator kung sunog siya. Ganito ang pagkuha nito guys. Kung hahanapin natin ito halimbawa ito isang dulo nito, hahanapin natin yung isang dulo nito dito sa, ayan o, nakikita nyo yan guys, ayan o, nakakabit yan yung isang dulo ng winding nito, yung dulo ng winding, kukunin natin yung mangyari. Ganito kasi ang winding nito guys. Ayan. Ito, ang bali ang winding nitong stator winding nitong blender ay dalawang winding nito. Ito yung isa. Kukunin natin ito ngayon. Ito yung isang dulo niya. Para makuha natin yung resistance nito, hahanapin natin siya dito, kung alin dito sa dalawa. Ayan. Halimbawa ito yung nakikita natin na isang dulo ng winding to. Hanapin natin siya. Ngayon, hahanapin mo yung isang dulo ng winding para makuha natin yung resistance niya, kung sunog siya o hindi. Ito guys, ayan, pumalo siya. Ayan, 3.0, 2.9. Ayan, naglalaro siya dyan sa 2.8, 2.9, 3.0. Yan yung resistance niya ng isang winding, ng stator winding. Ibig sabihin guys, okay yung resistance niya, buo yung isang winding niya. Ngayon, titingnan naman natin yung isa. Ganito naman yung isa niyan guys. Kukunin naman natin yung isang dulo nito. Hahanapin naman natin yung isang dulo sa kadulo. Kasi nakuha na natin itong nakalabas na dulo dito. Yung isa naman. Ito siya. Kukunin natin dito sa switch niya. Ito. Yung isang dulo ng winding. Ngayon guys,
Antayin muna natin siya kung ilan ang ma-reading niya. Ayan. 3.1, 3.0, 2.9. Ayan guys, hindi sila naglayo ng ano. Ibig sabihin guys, yung stator winding niya, walang problema, wala siyang sunog. Ito lang talagang problema niya. Nakuha na natin yung resistant ng bawat winding nitong grinder. Ito lang talagang problema niya. Ito ngayon ang aantayin natin. Ayan guys, putol pa rin, sumabit din yung ano niya. Ito na yung ngayong aantayin natin guys para may ayos natin tong electric grinder na ito. Yung stator winding niya okay naman, ito lang